paano nga kaya nahikayat ng mga Kastila noon ang mga katutubong dumagat? At paano, ano kaya yung pakiramdam nila noong una nilang marinig ang pananampalatayang Kristyanismo? Dito, ito yung bandang harapan pa rin. So makikita natin dito yung mga lumang struktura na sa tingin ko ito yung mga natirang lumang bahagi nitong simbahan. Good morning mga KBDS! Isa na namang storya ng paglalakbay at pagtuklas. And welcome to my channel, Kane Barry Travel Stories. Para nga pala sa ating mga new viewers, ang channel na ito ay isang istorya ng pagtuklas sa mga luma at bagong lugar, mga bagong proyekto ng gobyerno at mga lugar na konektado sa ating kasaysayan. Dumaan tayo dito sa Marilaki, papunta Antipolo para makita natin ang ganda ng lugar na ito. Kung mapapansin nyo, ang Marilaki ay napakaraming mga gandang tanawin tulad na lamang nito at isa sa pinakamagandang kalsada sa Pilipinas. Kaya naman ito dinarayan ng maraming motorista. Tingnan nyo naman itong ganda ng tanawin dito sa aking likuran. Isa lamang ito sa mga magandang tanawin dito sa Marilaki na talagang nakaka-relax na parang gusto mo na lamang huminto at huminga. Kasama ng sariwang hangin, mga bundok, at mga puno nagbibigay ng buhay sa paligid. Ngunit sa kabila ng ganda nito, ay mayroon pa rin pangamba para sa ilang mga motorista. Natatakot ang ilang dumaan dito dahil sa panganib. Hindi dahil sa kalsada o mapanganib ang lugar. Dahil sa ilang mga pasaway na motorista na hindi sumusunod sa batas kalsada. Pero pailan-ilan lang naman ito. Marami pa rin mga motorista ang sumusunod sa batas at may respeto sa kapwa. May vlog na rin tayo dito sa Marilaki at kung gusto nyo mapanood ito, ay pumunta lang kayo sa aking channel. Itong bahaging ito ay tinitigilan na rin ng ilang mga motorista dahil meron ditong kapihan dito sa banda natin sa likuran at ito rin dito natin sa banda rito ay itong magandang tanawin. Hindi natin may tatanggi na talagang napakaganda nitong Marilaki at halos lahat ng kasabay nating naka 4 wheels ay talagang halos mabagal lang yung takbo dahil siguro napaka-relaxing ng lugar na ito at tinitingnan nila yung mga magandang tanawin. At marami na rin ditong mga paalala na talagang dahan-dahan, mag-ingat lagi at meron na rin ditong checkpoint. So after naman natin dito sa Marilaki ay pupuntahan naman natin itong isang simbahan, kauna-unahang simbahan ng mga katutubo sa Antipolo City.
Habang nakatayo ako dito sa harapan ng simbahan, napaisip lang ako, paano nga kaya nahikayat ng mga Kastila noon ang mga katutubong dumagat? At ano kaya yung pakiramdam nila noong una nilang marinig ang pananampalatayang Kristyanismo? Kapansin-pansin ang kasimplihan nitong simbahang ito. Hindi to sobrang garbo. Hindi kalintulad ng sa Morong Church na talagang elegante at maraming ukit na disenyo. May halin tulad ko ito sa simbahan ng Marigondon, pero mas maliit lang ito na version. At kung gusto niyo mapanood nga pala ang vlog natin sa simbahang yon na kung saan ikinulong ang ating bayani na si Andres Bonifacio, ay puntahan niyo lang ang channel ko. At ito yung thumbnail na makikita niyo doon. Itong harapan ng simbahan na lang ang natitirang orihinal dito sa simbahang ito dahil ang simbahan ay nasira. Noong 1880, isang malakas na lindol ang tumama sa Luzon na nagdulot ng matinding pinsala sa simbahang ito. Dahil kakunti lamang ang naninirahan sa lugar noon, hindi na agad ito pinagawa at unti-unti itong naging guho. Pagsapit ng 1930, may planong magtayo ng isang dam sa lugar. Ngunit hindi ito itinuloy matapos madiskubre na may fault line sa lugar. Noong panahon ng pananakop ng Hapon sa ikalawang digmaan, nasunog pa ang natitirang bahagi ng simbahan. Ang nakita nyo ngayong simbahan ay muling itinayo noong 1995. Ang mga original na struktura nito, katulad nitong harapan ng simbahan, ay napanatili upang magsilbing alaala ng original na struktura at ang kasaysayan ng lugar na ito. Paano nga ba napasimba dito ang mga katutubo? Gayong meron silang sariling pananampalataya at paniniwala. Kung babalikan natin ang kasaysayan, kung paano pinakilala ng mga Kastila ang Kristyanismo sa mga katutubo, hindi naman ito simpleng paanyaya na may simbahan kami doon, punta kayo. Sila mismo ang lumapit sa tao, nagkaroon sila ng missionary at pastoral activities, nakisalimuha sa tao, nagturo at nag-alok ng misa at ilang Catholic activities. At sa ganitong paraan, unti-unting napakilala ang Kristyanismo at tumama sa damdamin at isipan ng mga katutubo. Kaya posibleng ganito rin ang nangyari sa mga katutubong dumagat sa paligid ng simbahan na ito. Kaya dito tinayo ang simbahan ay dahil ito ay nasa mataas na bahagi ng Antipolo at alam naman natin na ang mga katutubo ay naninirahan sa mga highland. Kaya ang simbahan na ito ay inilapit sa kanila kaysa pababain sila sa mga lowland kung saan nandun ang sentro ng pamayanan at nananatili ang mga Kastila. Nandito tayo ngayon sa gilid ng simbahan. So dito, ito yung bandang harapan pa rin. So makikita natin dito yung mga lumang struktura na sa tingin ko ito yung mga natirang lumang bahagi nitong simbahan. Ito daw punong ito ay halos kasintanda mismo ng simbahan. So maraming yumayapos dito, ang sabi nila ay kumukuha sila ng energy. So try natin. Mukhang lumakas ako ah. Sabi nga, ang isang lugar ay hindi nasusukat sa edad nito, kundi sa mga kwentong nananatili sa paglipas ng panahon. Bago tayo magtapos, 80% nga pala ng aking viewers ang hindi pa nakasubscribe. Malaking bagay ang inyong pag-subscribe dahil tinutulungan ng algorithm na ipakita sa mas maraming tao ang video na
ginagawa natin katulad ng video na to. Isang taos-pusong pasasalamat ang inyong pag-subscribe. Muli, this is King Barry Travel Stories at ito ang storya ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!